Naway matutukan ang kasong ito para mabigyan ng hustisya ang sinapit na isang ina. Gaya sa mga nakabinbing kaso na mahigit na 3 taon ang lumipas mula nang mangyari ang Pamplona Massacre. Ito ang ikalawang yugto sa ulat ni K5 Don de Glodove ng K5 News FM Bayawan. Ang napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo ay pambihira sa mga tagapagmana na mga may-ari ng lupang angkan ng mga politiko. At ang kanyang pangkaraniwang hitsura at gawi ay nagpanalo sa kanya ng libo-libong tapat na tagasunod. Isa sa mga taga-suportang iyon ang kapitan ng Barangay Fatima, bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental na si Florenda Linda Quiniquito ay namatay habang sinusubukang protektahan ang gobernador noong umaga ng Sabado, Marso 4, 2023 nang ang isang grupo ng mga dating sundalo ay pumasok sa isang People's Day na pagtitipon sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental at nagpaputok kay Digamo at sa kanyang mga bisita. Idineklarang patay ang gobernador noong 11:41 ng umaga, humigit kumulang 2 oras pagkatapos ng pag-atake. Sinabi ng anak ni Digamo na si Carlo na isang board member ng lalawigan na natagpuan si Quiniquito sa ibabaw ni Digamo. Isang litratong ibinahagi ng Provincial Information Office ang nagpakita kay Digamo na nakaupo sa pinakadulong kanang bahagi ng isang mahabang lamesa bago ang pag-atake, habang nakikipag-usap sa iba't ibang mamamayan tungkol sa kanilang mga problema. Isang litrato naman sa mismong kasunod ng pangyayari ang nagpakita kay Digamo na nakahandusay ilang metro mula sa lamesa, nakasubsob sa sementadong sahig kasama si Quiniquito na nakahiga ng nakatingala. Ang ulo ay nasa ibabang bahagi ng likod ni Digamo. Sa ilalim nila ay may malaking bahid ng dugo at sa paligid may mga upuang itinumba ng mga taong tumakas mula sa mga salarin na nakasuot ng camouflage na uniforme at may bit-bit ng mga matataas na kalibre ng baril. Ginamit ni Quiniquito ang kanyang katawan upang takpan ang gobernador. Ayon sa pag-alala ni Carlo sa sinabi ng mga nakaligtas, ang kanyang asawa na si Rodilio Ragay Quiniquito, ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Fatima, Santa Catalina, Negros Oriental na nagtamo ng sugat sa pag-atake ay nagsabi rin ng parihong bagay. Tinangka umano niyang sumugod sa kanyang asawa, ngunit napilitang manatiling walang galaw upang maiwasang makuha ang atensyon ng mga mamamatay tao. Pag si Mrs. na itawag nga sila na mag-istorya ang gobernador, wala ka abdig pila ka segundo, mo naman tong tiro si pagsulod sa mga gunman, ipusil tong guard. Then pagpusil sa guard, si gobernador na po tiruhan mo tong naigol sa abagas gobernador. O tong ningos gobernador nga hapa mo. Kay diha man dool, sir. Di ako ni hapa po ko kay katanaw kong gobernador, dako na magsama dito sa abaga. Di paghapa, hasta si Mrs. Nihapa po si Mrs. Pagtanong gobernador kay murag mo exit na tong gunman ba? Nawa na tong buto-buto. Pagtanong sa gunman, sir, kay ditindog mas gobernador. Gibalikan na po ni og og usa ka magasin mo tong daghan ng patay. Atong higayon na og wala mo tindog si gobernador ug balik, wala na ipatay nga mahitabo ato. Kay murag siguro, si gobernador siguro may tuyo ragod nila. Ikwinento ni Kapitan Rodelio Quiniquito ang mga pangyayaring maalimuot at madilim na karanasan sa kanyang tanging buhay na hanggang ngayon sariwa pa rin. Noong mga panahong iyon, kasama niya ang kanyang asawang nasawi na si Linda sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Nagkuhan ba ikot ni Congressman kung saan naman to atong kaso kung sa ilang kakuan kapitan naman kurugaan. Ay lagkakuan kay namang kus kongreso, mapaluwa pragunako dito ang atong kaso. Lagi kong kay mura pag nawala naman kong wa naman ni
Pero may notice nga gikan pos Manila nga madawat namo nga kanang mga paana mo hearing nga tungod sa kadaghan siguro namo sir mura ang gasto sa pamiliti o gipuli-puli ra. Ayon naman sa kanya, palagi niyang pinasubaybay ang kaso sa pamamagitan ng biyuda ng dating gobernador na si Congresswoman Janice Valiega Digamo. Pagkatapos naming mapanayam ang mga survivor at pamilya ng biktima, tumungo ang K5 News FM Bayawan News Team sa opisina ni Congresswoman Digamo ukol sa pag-usad ng kaso sa tinaguriang Pamplona Massacre. Aming nadatnan sa kanyang opisina si Digamo at aming tinanong kung saan at ano na ang huling usad ng kaso. 2003 up to today, ang usad jud namo nga usara po jud nga murag nakakonsole namo nga una nakadakop jud ang mga military sa mga namusil niya. To the extent nga na-identify gyud ang suspect, ang mastermind sa pagpatay niya, and is now in jail. Unya regularly do na gyud bi karoy hearing sa Manila. Hopeful me nga kaning maong kaso will be resolved nga uban jud do ang daghang kaing mga pag-ampo nga magmalampuson mi sa among handom para sa hustisya. Unya kuyog aning among mga paghandom sayod man pud ta nga at the onset ako gyud gisulti nga watchful gyud ang community because kahibalo pud mi how these people work kaning mga gituuhan namo nga maoy nagpatay ni Ruel. And ngani karon kung magbasa ta sa social media na ako'y mga reports ganing about sa presensya nila sa jail unya ug unsay mga aktibidades nila didto nga ato pud nang gidangop o gipangayog tabang sa other agencies responsible no sa maong kahimtang. So sa pagkakaroon ko yung maingon, hopeful ta na inampuon ta, naghandom ta nga hangtod dili mahatag ang hustisya, dili pud mahimutang taon tong among mga loved ones. Ayon kay Digamo, naniniwala at umaasa siya na makuha at makamit ng mga biktima ang inaasam-asam na hustisya na hanggang ngayon tila ba nababalutan ito ng nakakabinging katahimikan. Ang mga patay ay hindi na makapagsigaw pa ng hustisya at tayong mga buhay ang inaatasan na gumawa nito para sa kanila. Ako si K5 Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.